Sabihin natin, witnesses. Witnesses. Okay. So, pag sabing witnesses, saksi, di ba? And then, just like we learned last time, ang isang saksi po o isang witness, you will undergo questioning. Di ba? Para mapatunayan kung totoo ba yung sinasabi mo, yung statement mo. Diba? Kasi maraming factor. Maraming factor para ikaw ay i-discredit bilang isang totoong witness. Okay? So, ngayon po, we will take a look on the story of these two people. Okay? Very familiar sa atin yung isa. Ewan ko po sa inyo kung kilala nyo din yung isa. Okay? This is in the Old Testament. By the way, this preaching o itong text na to ay ginamit ni Brother Drew last Sunday. Okay? So, we will take a look at the life or situation na kung saan nilagay ng Panginoon si Esther at ang kanyang pinsan na si Mordecai. Okay? Mordecai. So, if you have your Bible, let's read Esther chapter 4, verse 1 to 12. Yeah. Esther 4, verse 1 to 12. Hindi ko po nilagay din sa screen. So, ganun yung senaryo. Diniyag sila, sinira ng kanilang mga kalaban, itong kanilang lugar, kanilang mga tinitirahan, pwedeng yung kanilang mga kamag-anak ay namatay dahil sa mga ginawa na ito ng kanilang kalaban. So, na-picture nyo ba yung sitwasyon nila, di ba? So, hindi ito madali. Mahirap, di ba? So, ito po, so ginawa ni Mordecai, he tore his clothes. By sinira niya yung kanyang suot, put on sackcloth and ashes, and went out into the city. This is a picture, this is their costume na kung saan kapag sila ay nag-aayuno, kapag sila ay nasa matinding pighati, ginagawa nila ito. Okay? Nagsusuot sila ng sako. Yung sako na yung makating sako, alam niyo ba yun? Yung parang cloth na sako. Hindi yung sako natin ngayon na plastic. Nakita na kayo gano'n? Yung sakong pati. Okay? Ha? O parang yung sako ng harina. Mas matindi pa doon. So pag sinuot mo yun, talagang uncomfortable ka, makate sa balat mo. Diba? At hindi lang yun. Bigas. Hindi sako ng bigas. At nagbuhos siya ng abo. So it symbolizes yung kanyang matinding bighati. But not only that, is really calling to the Lord, the God of Israel, for them to be saved, for them to be rescued. Okay? So he is humbling down himself. So he wailed loudly and bitterly. In verse 2, but he went only as far as the king's gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. In verse 3, in every province to which the edict, kasi nagbaba po ng utos ang hari, okay, na kung saan magkakaroon dito, dadaan sa matinding pagsusulit itong mga Israelita. Okay? O yung kalaban ni Mordecai na si Haman. Si Haman ay isang hambog na tao, okay? Kung saan ginamit niya yung kanyang kapangyarihan para gusto niyang lipulin o i-erase yung mga lahi ni Mordecai at ni Esther. Okay? So, ganun po. At inaprubahan ng hari yung kagustuhan ni Haman. And then, so nag-fasting, nag-mourn ang mga Jews, ang mga Israelites. Again, nagsuot sila nitong sackcloth at nagbuhos sila ng abo. Then when Esther's eunuchs, ito yung mga babaylan. Okay? Babaylan. O yung mga matatalinong mga advisor ito ng mga nasa katungkulan. And female attendants came and told her about Mordecai. She was in great distress. Si Esther po, kung hindi niyo alam, kung hindi niyo pa nabasa yung story ni Esther, siya po, again, siya ay isang Hudyo na nasa ibang bansa kasi siya po ay bihag. Diba? Subalit, pinahintulutan ng Panginoon na siya po ay maging reyna.
Na nagustuhan, nabighani sa kagandahan yung hari. Okay? Yung hari at kasi naghahanap ng reyna itong hari at nagdaos siya ng isang pageant. Meron na ba dito nakasali ka sa isang beauty pageant? In your dreams. In my dreams. Okay. So, nabighani sa kagandahan ni Esther itong hari. So, kinuha siya bilang isang reyna. So, nakita nyo? So, nasa isang posisyon na kung saan, nung una, hindi niya nakita na ang Diyos ang naglagay sa kanya doon sa posisyon na yun. Now, nalaman ni Esther na itong pinsan niya na si Mordecai ay nagluluksa at nasa matinding kapaghatian. So, nagpadala siya ng mga damit. Now, magpalit ka, Mordecai. Hindi dapat kayo yung damit mo. Okay? So, pero hindi isinuot ni Mordecai. Hindi tinanggap ni Mordecai. And then Esther summoned Hathach, yung kanyang isa sa eunuch, one of the king's eunuchs, assigned to her to attend her, and ordered him to find out what was troubling Mordecai and why. Hindi makita, parang hindi alam ni Esther bakit gano'n yung ginagawa nitong pinsan niya na si Mordecai. Then, si Mordecai in verse 7, sinabi niya ito kay Hathach, everything that had happened to him, including kung ano yung pwedeng mangyari dahil doon sa ginawa ni Haman. Binayaran ni Haman, okay, yung mga tauhan niya para gawin itong distraction na to sa mga Hudyo. So, ganun yung senaryo. And then, bumalik itong eunuch na to kay Esther. And then, in verse 10, then she instructed him to say to Mordecai. Sinabi niya, sabihin mo to kay Mordecai. In verse 11, all the king's officials. Kasi sabi ni Mordecai, meron ka, nasa posisyon ka, Esther, para iligtas ang lahi natin. Okay? Nasa posisyon ka, Esther. Meron kang katungkulan, meron kang responsibility para gawin ito sa ating lahi. Pero subalit sinabi ni Esther, mahirap itong gagawin ko na ito. Mahirap yung sinasabi mo sa akin, aking pinsan, Mordecai. Napaka-imposible. Sapagkat kapag kapag hindi ka, kasi dati po, kung gusto mong makipagkita sa hari, kailangan mong tawag dito, pa-appointment. Kapag ikaw ay dumiretso na lang doon, okay, abay, may kapangyarihan ng hari na ikaw ay pugutan o patayin sa kanyang harapan. Okay? So, alam ni Esther yun. So sabi niya kay Mordecai, napaka-imposible itong sinasabi mo gusto mong gawin sa akin. Gusto mong ipagawa sa akin. But in verse 14, okay? Sabi ni Mordecai, for if you remain silent at this time, sabi nga kay Esther, ha? Okay. So ito yung kasi hindi pa sila naghaharap ng personal ulit eh. Pinapasabi na lang. Dati naman kasi hindi pa sila mahilig sa marites. Okay? Kasi yung marites ngayon, di ba? Pinapasabi ni sister, nadagdagan na, di ba? Sila naman po, mahilig talaga sila sa oral translation. Ibig sabihin, yung mga information orally nilang pinapasa. At ano naman yun? Tawag dito, kapani-paniwala. Okay? Walang dagdag o ng bawas. Okay? So, sinabi po nitong tauhan ni Esther, pinapasabi ni Mordecai sa'yo, haring mahal na reyna, kung ikaw ay mananatiling tahimik o tikom ang iyong bibig, relief and deliverance para sa ating mga lahi will arise from another place. Nakita niyo? Kung ikaw ay walang gagawin, naniniwala si Mordecai, sabi niya kay Esther, na merong ipapadala ang Diyos para magligtas sa amin. Nakita niyo yun? Diba napakatinding na yun? Deklarasyon ni Mordecai. But you and your father's family will perish. Mapapahamak ka. Mapapahamak ang lahi mo dahil hindi mo tinupad
Hindi ka sumunod sa kagustuhan na pinapagawa ng Diyos sa'yo. And who knows, but that you have come to your royal position. Again, ano yung position ni Esther? Siya ay reyna. Reyna. Sinabi ni Mordecai, nandiyan ka ngayon sa position mo ngayon for such a time as this. So, yun po yung ating title ngayon. Witnesses for such a time as this. Again, if you are in Christ, hindi mo pwedeng ipagsantabi na, at hindi mo pwedeng sabihin na si pastor lang o si yung mga leader lang sa church ang witness. Ako ay tagapakinig lamang, makikinig lang ako ng mensahe ni Father sa iba sa akin. Siguro yung mga bago lang dito o yung may mga relihiyon, di ba, na tawag sa akin Father. Buti hindi ako naka-abi doon. Okay, napaka-cool naman itong Father na ito. So, tayo po, okay? But before that, let's take note. Sa book po ng Esther, very unique ang book of Esther. Bakit? In this book, God is never mentioned. Kung babasahin nyo yung simula sa chapter hanggang sa katapusan ng Esther, hindi po sinabi yung pangalan God. Oh, so amazing, di ba? So, alam ko, isa sa dalawang book lang sa Bible, itong Esther na to, na hindi na-mention ang pangalan ng Diyos. Pero, sabihin natin, pero, asawa ni? Pero, okay. Ginigising ko natin. Masyado kayo seryoso. Okay. Pero dito po sa book na ito, merong imbitasyon. Imbitasyon para sa, hindi lang sa mga Hudyo before, kundi sa atin ngayon na sa lahat ng bumasa, sa lahat ng nagbasa nito, invitation to look that even, can we read this one? Even God seemed silent, He is still at work, and is sovereign in every situation.